So ngayon, lumabas ang araw. Try natin umikot-ikot. Testing natin ang ating settings. Yow! Sarap. Lalaki ng bahay dito, oh. Mga mayayaman yung mga ano eh. Nasa may courage pa rin tayo, guys. Yawn. Brickstone Haircut, liquor store. Medyo lumiwanag ang kalangitan, mga kaibigan. Mainit-init. Medyo kasulok-sulukot na ng Maple Ridge eh. Hindi naman, parang bundok vibe. Dito, mga bago lang mga bahay dito. Siguro wala pang mga 10 taon, mga 5 taon, ganyan. Bago pa lang eh. School zone to. Wala namang school Sabado. Pero pag may mga bata, kahit hindi wala namang school, mag-slow down tayo, guys. Kasi syempre, yung mga bata yun eh, no? Mahirap na. Always be cautious and careful, you know? Ikot tayo dito. Ito na yung end ng school zone. So pwede na tayo mag vroom vroom. Saan tayo pupunta? Sige, wala tayong papunta mission habang may araw pa. Pag wala na mamaya yan, uwi na ako. Malamig. Hindi ako naka-hoodie ngayon eh. Naka lang long sleeve. Pero medyo maliwanag pa naman. Malawak ang kalangitan. So yeah, let's take advantage of it. Paunahin natin siya. Naririnig nyo pa rin ako yung madilim ang kalangitan doon sa mission Abot Sport. Pero rides muna tayo. Testing name lang natin yung settings. Mirrors natin. Maganda dito kasi papuno. Maganda pagpunta sa Harrison. Pero wag muna ngayon kasi ang pangit ng panahon. Try natin next time. Maraming puno. Maganda yung nakaka-relax yung vibe. Nature talaga. Ngayon isi-share ko sa inyo yun one day. But not today. Not today, guys. Kasi ang pangit ng klima. Yan, you always watch out kung may mga ganitong traffic. Kasi mga ibang driver ngayon dyan. Ayan, diba? May change lane. Bigla-bigla mag-change lane yung mga yan. Makupal yung mga yan eh. Charot. Banking lang dito, guys. Yan, puro puno na dito. Banking ka na naman.
may ginagawang road dito eh. Sana naririnig nyo ako. May ginagawang road dito. Pero almost done na siya. Kaya medyo maluwag-luwag na. Hindi katulad noon. Nakita nyo may polis. Hey, kung wala akong habulin ako nun, baka mapullover ako ngayong araw na to. Nakikita-ekit ang mga polis dito, boys. Nakikita nyo naman yung mga scenery na ganito. Scenery? Scenery daw? Ayos. Rides lang. Testing lang ng settings ng camera. Sorry na kayo guys kasi masyado masakit yung helmet ko. Kaya nakakagat ko na yung, pag sasalita ko, nakakagat ko na yung loob ng pisngi ko. Kaya hindi ko masyado mabuksan yung bunganga ko. Kaya pag meron akong na-pronounce na mali, pagpasensyahan nyo na si Mad Sky. Rides lang, diba? Sulitin natin habang may araw pa. Maluwag yung daan, maliwanag ang araw. Well, maliwanag naman talaga ang araw. Ngot ka din eh, no? So, maliwanag ang panahon. Ayan, makikita nyo na yung lake dito sa kabila. May construction kasi. Sa right side natin guys, mga bundok na yan. Mga bundok dyan. So, ayun na yung lake. 50 pa rin dito, kailangan magdahan-dahan tayo. Babaan pa natin ang speed natin, masyado tayong mabilis. Mga 60. Okay na yung 60. Ito yung construction na sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung road na ginagawa nila, which is napakabilis naman nila gawin kumpara nyo sa Pilipinas. Abot ng siyam-siyam, abutin ng dekada doon para matapos yung isang ganitong project, o baka hindi lang. Naman tayo doon, pera lang. Pera lang tayo guys. Stretching muna tayo. Pera. Chill ride lang tayo, walang paspasan. Wala tayo, chill lang. Ayan na, diba? Medyo matraffic na. Tsaka medyo makulimlim doon sa bandang doon, kaya hindi na tayo lalayo. Bebelta na tayo pagkatapos ng before mag city ng Mission. Kasi medyo matraffic na doon eh. Ano lang tayo, chill lang. Ganda dito, no? Ang ganda na ng road. Ito kasi dati one way lang ata, isang lane lang ata dito papunta, tapos pabalik one way, isang lane din. Hindi ako sure, nakalimutan ko na. Kasi madalas matraffic dito eh. Tatrabaho ako, pag uuwi ako ng mga alas 2 from 2 PM hanggang 5 PM, traffic na dito yan guys. Eh, may mga kambing oh. Sheep pala, sheep. My bad. Ayan, doon yung lake sa kabila. Diba? Napakaganda sa British Columbia guys. Ayan na yung bundok, nakikita nyo na yung bundok. Pero pag pupunta ako sa Harrison, mas maganda yung mga view doon. May enjoy natin. Kaya huwag mo na ngayon. Tsaka marami pa akong gagawin dito sa ayusin ko pa itong motor eh. Wala siya sa 100%, nasa 80% siya. So yung 20%, yan yung mga ayusin natin. Mga small things lang naman. Pinaka nakakainis na ginawa ko dito yung CCT na ito, yung cam chain tensioner. Andito siya sa bandang right side eh. Tapos pag binuksan mo yung fairings, yung ibang mga motor madali lang. Pero ito, hindi mo may pasok yung wrench para mai-twist mo lang yung nut. Kasi may manual tensioner.
Hindi siya automatic. Change lane tayo. Yan o. Diba? Ganda ng view guys. Bundok, kulay green lahat. Maaliwalas sa mata. Chill lang tayo. Dito lang sa tangga itong isang kamay ko. Chill lang. Oh, diba? Ganda rin ng view dito. Ay. Nice view guys. Sarap siguro mag-miming dyan. Miming. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Traffic na. Balik na tayo. Hanggang dito lang tayo guys. Tinesting ko lang naman talaga itong camera. May dalawang settings to eh. Yung isa, tinesting ko na. Okay naman siya. Tingnan natin tong isa. Baka mas okay ito. O mas okay itong ano na ito, settings na ito. Hindi naman tayo magpapagasolina eh. Ano lang, park lang muna tayo dito. So lang, tatanggalin ko lang ito kasi hinaan lang natin. That's my beautiful wife and my beautiful son. Ayan, kaka 11 months lang niya ngayong araw na to. Okay na tayo. Nangyari sa grip na to, what not ako loose. That's okay. Ito uwi na tayo. Tingnan natin sa post-production. Linis dito, no? Kung kukumpara mo sa Pilipinas, hindi ko rin naman sinasabi sobrang dumi ang Pilipinas. Pero if you gonna compare it side by side, it's like night and day. Disiplinado kasi mga tao dito eh. Si Kuya, napapapayat. Yeah, walang masama dyan. Stay healthy. Hi. I-testing lang tong camera. Stay tuned kayo, marami akong gagawing content. Pupuntahan pala kaming camping. Sorry guys, sorry. Pumitik yung pulso ko. Ano, parang ang ganda ng lake, no? Oh. Sana hindi nyo naririnig yung wind noise. Tara natin itong sara naman yung visor ko. At sana naririnig nyo pa rin ako. Ako yung nag-aaral pa lang paano mag-motovlog. Pero sana'y ma-appreciate nyo po itong ginagawa ko. Ayan, lumber. Dito yata sila nagkakat ng mga lumber. And alam nyo na fascinating dito. So, ikakat nila yung mga puno doon sa bundok. Ang transportation yan, pinapaagos na lang nila sa lake, sa tubig. Hindi na dinadala ng truck, gano'n. Pinapaagos na lang, hinihila ng bangka. Boat, hindi bangka, boat pala, boat. And ito ulit tayo, the new road sa Mission. Siguro ilang months lang nito ginawa, mga 6 months. Pero yung mga kunwari may mga ayusing mga dito, mga kalsada, sobrang mabilis nilang gumawa, tol. Ito yung gusto ko sa pagmumotor, parang may freedom. Andun na tayo sa andun na tayo sa delikado. But you know, yun yung risk na iti-take mo para lang magkaroon ng freedom. Sa buhay naman natin kasi kailangan natin mag-take ng risk para manalo. Kasi pag hindi ka nag-take ng risk, hindi mo alam yung hindi mo alam na pwede ka palang manalo, pwede palang hindi, di ba? Kasi minsan, kahit nag-iingat ka rin naman, yung mga ibang driver, lalo na ngayon, puro nakatutok sa cellphone.
Kaya mag-ingat-ingat ka lang. So, just keep your distance like this. Kung may nakita kang rumaragas sa likuran mo, kailangan gumilid ka dito para may escape route ka pag ganon. Or doon sa kabila. Huwag dito pala kasi may incoming traffic. Dito pala tayo sa kabila. May police pala doon sa ano kanina. Nakita tayo police nakatago, nakaitim, ghost car. Pero hindi naman tayo nag-speed kanina eh. Sakto lang. Takbong pogi lang guys. Swerte ko sa mga gamit ko. Lahat to nakuha ko lang naman sa marketplace eh. Kasi hindi naman ako mayaman para magkaroon ng mga pinaghihirapan ko po yan. Malabalan tayo kasi may polis. Libreng couch, libreng couch. Chill lang yan, lumalamig na yung klima. Mararamdaman mo kasi pag ano eh. Mararamdaman mo pag ano mo to, yung kapag lumamig. Ayan na oh, palapit na yung itim, yung ulap. Makakauwi naman tayo bago mangyari yun. Kalma-kalma lang natin kasi may polis dyan. Doon pa ng konti ng polis. So pag hinuli ka ng polis, hindi mo malalaglagan yan ng pera pre. Huli ka kagad. Ticket kagad. Walang buhaya dito naniniket. Ayun pa. Na tayong polis. Yes, yun na nga yung polis. Ayan, biglang dumilim yung ano andun yung araw araw. Biglang didilim na naman ulit doon kasi andun yung ulap. Ano nangyari dito? Sheesh. Sarap, diba? Malamig na. Wala nang araw. Tsaka isa rin guys, dito sa ano, nakikita niya itong itim na yan. Oil yan. Kaya kung nagmumotor kayo dito, is either dito kayo or dun sa kabila. Huwag sa gitna. Kasi madidisgrasya kayo dyan. Enjoy nyo lang yung scene. Wala na rin ako masabi sa ngayon. Saka na ako magkwento sa unang vlog ko. Testing lang natin to. Sa official vlog video ko, kwento ko sa inyo kung bakit ako nagdadrive ng motor ngayon at bakit ko nagustuhan. Unexpected din. Unexpected lang talaga na mahuhumaling ako sa motor kasi so basta kwento ko sa inyo next time. Bigay lang tayo ng daan. Tsaka pag magmumotor kayo dito, dapat alam nyo yung mga rules ng road. Kailangan alam nyo yung tamang mga rules. Kasi marami ring mga driver dito na hindi talaga marunong. Makapasa lang sila sa magkaroon lang sila ng lisensya. Mahirap kasi yung hindi mo alam yung rules. Tapos ayun, nahuhula ka lang kung anong gagawin minsan. Delikado yun men. Kaya kailangan alam niyo yung ginagawa nyo. Hindi naman ako perfectong tao. Minsan nalilito rin ako sa mga ibang rules, lalo na sa mga road na hindi ko pa na masyadong nadadaanan. Ay ingat lang kayo kasi marami minsan yung mga decision makes ng mga ibang motorista, driver dito mali. Katulad naman kayo, di ba? Liligo sila, hindi nila alam yung travel distance ng nasa harapan nila, bigla na lang silang liligo, hindi nila alam mabilis pala, ayun, kakasalpukan.
Mga simpleng bagay na ganyan, hindi nyo alam kumarkula. Kailangan magaling kayo sa science. Tsako, algebra pala. Ayaw pa. Katulad na ito, tignan mo. Nasa linya. Ogag din to eh. Napakatanga eh, tignan mo. Sa linya. Yung mga taong kupal. Abnoy, kumbaga. Nabibisit ako sa mga ganyan tao. Hindi naman sa ano kasi naka-stop naman. Pero, you know, be considerate to others. Sorry. Naka-neutral pala ako. Naka-neutral pala ako. Anyway, dito na po matatapos ang aking vlog. Not vlog, but testing vlog. Naway kaawaan kayo ng Diyos. Lagi nyo po kayong magdadasal. Ano ba naman yung 1 minuto, 2 minuto sa pagdadasal nyo sa araw-araw, di ba? Ilagay nyo si Papa G sentro ng buhay ninyo at maging mabuting tao kayo. Yun lang ang maikli kong payo.